eto pa, ang katakot-takot na sorpresa natin ngayong umaga. May TikToker tayong bisita. Hindi siya singer, hindi siya dancer, isa siyang embalsamador. Bitaw kanina. Hindi ka natakot? Oh, okay. Well, ito, 2008 nang maging licensed embalmer siya at top-notcher pa. May mahigit 261,000 followers siya sa TikTok at more than 4 million likes online. Amazing talaga namang kakaiba ang trabaho niya. At ngayong umaga, makakwentuhan natin siya. Let's all welcome embalsamador TikToker na si Paolo Velasquez. Alright. Hi, Paolo! Ay, ayun, umalis siya sa screen. Oo Gumalaw nga. na siya sa screen. Halika, Yes, sir. Paolo. Please join us. Good morning po. Totoo Good bang morning, pangalan Sir niyan? Paolo. Apo. Kasi parang pang-artista Paolo Velasquez, no? Pang screen name, Favorite name no? ko pa naman, Paolo. Ito, 16 years ka ng licensed embalmer, sir. At balita namin, bata ka pa lang, gusto mo na maging embalsamador paglaki mo? Totoo ba yun? Can you... Bakit? Family attest to business that? po yun eh. Actually, I really like seeing the crew doing it. Akala ko yung katawan. Okay. Well, accidentally po, You saw. I went into a room, morgue pala siya. So you saw... I saw everything. So, in-embalm na nila and then doon na po nag-start lahat. Yung, ano namin. Wow! Medyo kakaibang ano yan, ha? Yung dream mo Na paglaki. Sa TikTok mo, nagsishare ka ng mga kwento mo as embalsamador. May Opo. mga nakakatakot ka rin bang kwento as embalmer? Oh, meron po. Hindi Oh, po, really? Hindi na po ano yun. Like, for example, there are things in our establishment, sa room ko mismo na nahuhulog, mga ganon. Then may instances din, for example, na yung CR namin sa office, nagpa-flash mag-isa. Ako lang mag-isa doon. No. Yes. No crew namin nandiyan din, they know. They can attest to that. Well, ito, Sir Paolo, sa tingin mo po, ano ba yung pinakamahirap sa pag-embalsa? Okay. We have 3 very difficult cases actually sa embalming. Number 1 is, I'll try to use medical terms para yung mga nag-aagahan. No? Right. Yun nga, naisip ko parang, para kayo inawig, dapat alam niyo yung Opo. anatomy ng tao, Yes, no? yes. Okay, go ahead, Opo. please. So number 1 is yung pong mga nade-decompose sa decomposition. Okay. Kasi nga mahirap pong buuin yung kanilang mga katawan na. Okay, aside from that, yung environment sa loob because of the smell is very unpleasant. That's one. Number 2 is yung mga na-aksidente po, tsaka yung mga victim ng crime, hindi mabuo yung katawan nila. No? How do you... well, let's go. Let's go. May procedure po doon, pero Okay. mahirap siyang gawin. And Okay, lastly, yung okay. pinakamahirap is yung pong mga infants, yung mga 2-3 months, ganun. Kasi po yung mga ugat nila, hindi po ganun kalaki. Mahirap pong kuhanin. Even if may needle tayong ginagamit doon, mahirap po yung pagtusok madalas sa leeg. Hindi lang pala siya yung... I thought it's a usual process. Yeah. Iba-iba pala siya sa mga kaso Sabagay, nung paano yung pagkamatay ng tao. When people go, iba-iba nga naman. Oh, we Yeah. always just assume na namatay siya in their sleep, di ba? Right. Which is the most ideal sana. Opo. Sa profession mo, Paolo, ano sa tingin mo yung hindi alam ng mga tao? Na akala po kasi nila mayroong mga stigma na nakakatakot and madumi. That's what I know. Ako. Yung Bilang may nakakatakot nagpa-flush nga sa toilet, di diba? ba? Na mag-isa. Yeah, but in reality, it's actually an exact science that we study. Right, Pinag-aaralan right. siya. And hindi po biro yung mga exam namin kasi may written, may actual. Yeah. And you're a top-notcher when you... Oo. Di ba? Well, hindi po dahil, I'm actually an average student, but dahil ginagawa ko na po yun for a while and exposed na You know ako. it too well. Parang nung take po ko ng exam, ito yung mga alam ko na. At yung practical easier for skills mo, Yeah. na-employ mo na siya, Nandun nagawa po mo ako. na siya. Since bata pa kami Sa ginagawa na. klase mo ba, marami kang classmate? Ibig ko sabihin, marami ba nagkakaroon ng interest to do this? Yeah, Kasi itong isa sa mga constant sa buhay, talaga lahat naman tayo, di ba, Opo. mamamatay. Yes. So, there's a need for it Opo. always. Ang nakakatuwa po is after nilabas po yung mga content ko sa TikTok, people sparked interest. Yeah, naging interesado po sila. Especially po yung mga generation na, kasi father ko po, no? Yung mga generation namin, halos ayaw nilang magbana ng funeral home kasi nga, baka ganito yung stigma. When they saw how professional yung profession, di gusto nila mag-aaral. And also, malaking tulong din po kasi you don't have to be a college graduate to become a licensed embalmer. Okay. So, high school and 18 years old, pwede ka na mag-take ng exam. Ngayon, if you have a full-time job and then freelance embalmer ka, dagdag kita yon. So, sayang. Alright. So, when they found out na ganun pala siya, para rin po kami mga surgeons eh. Yes. That's Malinis true. yung pagkakagawa. Yes. We're Honestly, being, iba lang yung environment mo pero you're still a surgeon. Oo, Yes, oo, parang oo. ganun. Imbis na ino-opera mo ay Yeah. buhay pa, Di lang patay ako na siya. magsasalita. Oo, with its own challenges. Yes, including po yung sanitation namin, pinag-aaralan pa po yun. Malinis lahat. It really is a decent profession. Yeah, At saka thank you for educating Exactly. netizens kung ano man yung dapat pa namin malaman sa... Yeah. I was At educated kaming at this lahat, point. Yeah. exactly. Oh, we're grateful for this new knowledge. Kaya Yeah. maraming salamat sa iyo, Paolo. Thank you For po for visiting having us. us sa unang hirit. I Thank keep you. on making that content para mas ma-educate pa lalo yung mga tao. Salamat po for having us. Thank you. All right, Sir Paolo Velasquez. All right.